ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Julius at Mary Rose, na ngayoy umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal, Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamon nito ay ang tapat sa kanyang tipan. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Tumayo po ang lahat bilang paggalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina
at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Kapayapaan at lahat ng kabutihan sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maligayang bati kay Julius at Mary Rose sa araw ng kanilang kasal. No? Actually, parang anniversary nyo ngayon, di ba? 13 taon nang nagsasama bilang mag-asawa. No? At sana, no, patuloy pa rin magsama bilang mag-asawa at humugot ng lakas sa ating Panginoong Hesukristo na siyang huwaran kung paano talagang umibig at magmahal. Marahil sa 13 taon na inyong pagsasama, meron kayong natuklisan sa isa't isa na minsan hindi maganda. Pero patuloy pa rin kayong nagkaisa at nagsama bilang mag-asawa. At ito'y dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Biyaya ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kung tutuusin, ang sakramento ng kasal ay humuhugot sa imahen ni Kristo bilang ang lalaking ikakasal at ang simbahan bilang kanyang nobya. Ang ating Panginoon bilang lalaking ikakasal, ibinibigay ang lahat-lahat ng kanyang sarili sa simbahan. At ang simbahan bilang tugon ay sumusunod sa mga utos at salita ng ating Panginoon. At dito nabubuo yung katapatan na dapat taglay-taglay ng mag-asawa. Sa simula't simula pa, sinabi nga sa ating ebanghelyo ngayon, wari nilikha ng Diyos. Itong pakikipag-ugnayan ito ng lalaki sa kaniyang babaeng asawa. Nang nilikha ng Diyos ang tao, unang-una na si Adan. Naghanap si Adan ng kanyang katuwang sa kanyang buhay. Sa mga nilikha ng Panginoon. Ngunit hindi siya nakakita ng katuwang doon sa mga ibang nilikha ng Panginoon. Nakita niya lang yung katuwang na yun na siyang magiging kasakasama niya sa buhay kay Eva. Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Bakit sa tadyang? Hindi sa ulo. Pag sa ulo, siguro, Julius, na ihanda mo siguro ang sarili mo. Palaging mananalo ito. Sa bawat argumento ninyo, palaging mananalo si Mary Rose. Lalamang ang kanyan palagi. Hindi naman, pero suko ka pa rin, sa lahat. At hindi rin sa paa. Kundi, di tinapak-tapakan ka na sana ni Julius Mary Rose. Kinuha ng Diyos si Eva sa tadyang ni Adan. Ibig sabihin, kapantay, katuwang, kasama sa buhay. Mary Rose, ito bang si Julius, pinagluluto ka niya? Minsan, prito, magaling. Magaling maglaba. May washing machine naman. Pantay lahat. Pantay.
kasama sa buhay. Pero alam naman natin, no? Mayroong mga pagkakataon na wari hindi pantay. Mayroong mga pagkakataon, lamang yata ako sa pagbibigay sa kanya kaysa siya sa akin. Di ba minsan binibilang mo yung ibinibigay sa iyo ni Julius sa katapusan ng buwan? Siya na may hawak lahat, no? Hindi ba kulang? No? Minsan, di ba? Ganun yung nangyayari. Pero dahil humugot kayo sa kung paanong magmahal si Kristo, sa lahat sa atin, nanatili kayong umiibig sa isa't isa. At yun ang panalangin namin sa pagpapatuloy nyo sa inyong paglalakbay bilang mag-asawa. Na patuloy nyong inilalagay si Jesus sa inyong pagitan. Patuloy nyong sinasama si Jesus sa lahat. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi nung magkasintahan sa isa't isa, wala na akong ibibigay sa iyo dahil ibinigay ko ang aking puso. Yan din ang aming panalangin sa inyong dalawa, Julius at Mary Rose. Sa bawat araw ng inyong buhay, sa katapusan ng bawat araw, masasabi nyo ng buong katapatan, sa araw na ito, wala na akong maibibigay sa iyo dahil ibinigay ko ng lahat. Ibinigay ko ang aking puso. Gagawa nyo lang yun kung palagi nyong kasama si Kristo. Magagawa nyo lang yun kung palagi kayong huhugot sa kabanal-banalang puso ni Kristo. Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sakit, palaging piliin, mahalin ang bawat isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa ating lahat. Sa lahat ng desisyon na inyong ginagawa, pag nagkagayon, palagi niyong pipiliin na mahalin at ibigin ang bawat isa. Ang ating Panginoon, pinili niya palagi na ibigin tayo. Hari nawa, piliin niyo na ilagay palagi si Kristo sa inyong pagitan nang sa gayon, lagi kayong maging tapat sa pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Merong isang kwento tungkol doon sa galleon, yung ship, yung barko na naglalayag, no, mula Acapulco, Mexico hanggang Pilipinas. Nag-establish ng trade relations doon sa dalawang bansang iyon, Pilipinas at Mexico. No? Nakita nila yung dinadaanan ng barkong iyon. Doon sa dinadaanan ng barko, nakakita sila ng sunken galleon ship. At kaya pinasya ng mga historians at archaeologists na maggawa ng isang exploration para makita yung mga kayamanan at treasures na nandun sa sunken galleon ship. Nang sila'y nag-dive, hindi sila nabigo. Napakarami nilang nakita na tumutukoy sa ating kasaysayan. Pero isa ang nakaantig o nakatawag sa kanilang pansin. At ito'y isang singsing. At wari, ito'y wedding ring. Dahil doon sa ibabaw ng singsing, mayroong puso at mayroong dalawang kamay na nag-aalay ng pusong iyon. Pero nung tiningnan nila yung loob ng singsing,
Pag wedding ring, ano dapat ang nakalagay doon? Yung mga pangalan. Julius. Yung singsing mo mamaya, in-inspection mo ba? Dapat ang nakalagay na pangalan, si Mary Rose. Baka naman iba, ano? Si Mary Rose, dapat yung singsing niya, ang pangalan mo, ang nandoon. Pero doon sa singsing na yun, merong hindi pangalan ang nakalagay, kundi Spanish quotation. Marunong ba kayo mag-Espanyol? Hindi. Yan, mabobola ko kayo. No, nakalagay doon yung Spanish quotation na nagsasabi, no tengo nada más que darte. We invite the principal sponsors to please come forward and stay at the back of and Mary Rose. Minamahal kong Julius at Mary Rose, sa binyag at kumpil na kaisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon namang may kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay patibayin ng Panginoon. Kayo naman, mga kapatid, na natitipon ngayon ay manalangin para kina Julius at Mary Rose at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Mary Rose, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Julius na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Julius, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Rose na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipinagkaloob sa inyo ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Julius at Mary Rose, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Mary Rose, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Julius na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Julius, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Mary Rose na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ngayon, dasalin niyo ang panalangin na himuhiling ng biyaya mula sa Diyos. Ama naming mapagmahal, kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon, sa kaginawa at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga magulang, ninong at ninang, maaari na po kayong maupo. Maraming salamat po. Ama naming maawain, basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Julius at Mary Rose
Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Julius at Mary Rose. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, maaari nyo nang ibigay ang mga aras at singsing sa bawat isa. Mary Rose, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ng singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Julius, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mary Rose, kailanman di kita pababayaan, inilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapalaga at pagkalinga sa kapakanan mo ng ating mga anak, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ama naming mapagkalinga, basbasan mo ang banal na kasulatang ito. Naway ang iyong mga salita ang maging bukal ng lakas at karunungan ng iyong mga lingkod na sina Julius at Mary Rose na siyang magbabasa nito. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, inihaharap ko sa inyo ang mga bagong mag-asawa ng ating sambayanang Kristiyano, sina Ginoo at Ginang Julius at Mary Rose Cristino. Palakpakan po natin sila. Para kina Julius at Mary Rose, na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Julius at Mary Rose ay pagpalain sa buklod ng tipan, gaya ng pagpapabanal ni Kristo sa ikinasal sa Cana Galilea, na pinangyarihan ng kanyang unang kababalaghan. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Julius at Mary Rose ay puspusin ang pag-ibig, pagkakasundo at pagtutulungang matalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Julius at Mary Rose at lahat ng mag-asawa ay bigyan ng Espiritu Santo ng ibayong pag-ibig at ligaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kawan mo sina Julius at Mary Rose at pagbigyan sa kanilang kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa ikapagkakaisa sa pagmamahalan at ikapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat para sa paglalagay ng belo at kordon. Tagalagay ng belo.
Tinatawagan din po ang tagalagay ng kordon. Aming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni na Julius at Mary Rose. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay kaway aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis, ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailahad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mga mag-asawa. Hindi ba't iyong pag-ibig ang sanhi ng paglikha sa tao, kaya't pag-ibig mo rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo. Itong pag-iisa ng magsing-ibig ay siyang banal na tagapahiwatig ng iyong maasahang pagtatangkilik, kaya't sa pag-ibig mo sumasalib ang pag-ibig ng mag-asawang ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mala Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tumayo po ang lahat maliban sa ikinasal. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y matulungan ng Amang Banal at mapagtangkilik. Ama naming banal, ikaw ang lumikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan, na iyong ginawang maging lalaki't babaeng iyong kalarawan at tinubong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Idinadalangin namin ang babaeng ito na si Mary Rose, ngayong naging kabiyak ng puso ni Julius, upang sa magkatuwang nilang pamumuhay, ang iyong pinadadaloy na pagpapala ay mag-umapaw. Magalak nawa sila sa pagpaparangal sa iyong ngalan. Makadulog nawa sila sa iyo kapag nasa pagsubok at kahirapan. Magkamit nawa sila ng iyong pagtuwang sa kanilang ginagampanan. Makadama nawa sila ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila sa iyo kaysa ng sambayan ng nagdiriwang. Makapagindapat nawa sila bilang mga saksing iyong maaasahan. Makasapit nawa sila sa pagtanda ng may kasiyahan, sa piling ng mga kaibigang putong nila at karangalan, sa pagsapit nila sa iyong kaharian sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na rin po tanggalin ang belo.
at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni na Julius at Mary Rose. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Abilin ko sa inyo, Julius at Mary Rose, mabuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Mary Rose, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay ni Julius na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Julius, ibigin mo sa Mary Rose gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang nabubuhay kailanman ay magpanatili nawa sa inyong pagmamahalan upang ang kapayapaan ni Kristo'y manahan sa inyo at sa inyong tahanan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang magandang kapalaran, mga anak na marangal at tunay na kaibigan ay inyo nawang makamtan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayo naway maging katibayang Diyos ay pag-ibig sa sanlibutan upang sa pagkamatulungin ninyo sa tanan, kayo'y papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon at ang inyong kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Julius, maaari mo nang hagkan si Mary Rose ang iyong may bahay. Maupo ang lahat para sa paglagdas sa mga dokumento.